We offer to provide security if the Office of the Vice President needs it. The Moro National Liberation Front, under the leadership of our beloved chairman, Professor Normeswari. We will make initiative and provide security details kung kailangan ng Vice President. Tawag na sa akin yung mga retired MNLF integris, yung mga commanders natin sa ground ng MNLF, mga best fighters natin, yung mga expert talaga, veteran fighters natin. They call me, they are just waiting for the order, and then we will file the necessary protocols kung paano namin sila ayusin. Dating na tayo dito sa pag-usapan natin kung bakit nandito ako. Walang nag-anyaya sa akin dahil nasubrahan na ako at punong-puno na, kinalala ko tuloy baka mangyari na naman ang nangyari noong 1986. Ngayon na mainit ang isyo, mas gugustuhin ko pa po na magkaroon ng Pangulo katulad ni Sara Duterte. Ganong katapang. Hindi po ninyo itigil yan, kayo ang talagang bumudol sa taong bayan dahil Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Lilutz nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para update ka sa ating mga video. Oy, ano ngayon ha? Ano meron? Pero bago natin simulan nating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, gusto po tayo dyan, i-like ang video at share. OFW nagsalita na rin sa London, sa Europa. Meron silang mensahe. Meron silang mensahe kanino. Sino ho yung nakaupo ngayon, nagsalita na sila patungkol sa nangyayari dito sa ating bansa. Nag-ikot-ikot daw po si Kuya sa London at inikot niya yung ating mga kababayan at tinanong kung ano yung opinion nila dito sa pangyayari nga. Kaya gusto ko sa yung ibigay, i-share at mamaya abangan nyo sa video, sa huling video. Meron hong video na nakalipas na 3 buwan, pero iba ho ang mga may mensahe doon, medyo malalim. Kayo na lang ho ang umintindi para malaman nyo kung ano yung kagustuhan na just in case na humingi ng tulong si Ate Sara, itong grupo na ito handa hong tumulong kay Ate Sara. Yan po ang mensahe sa video natin. Ito, pwede mo bang kwento sa amin na Kuya? Siya po ay taga London at yung kababayan natin sa London mga nagrereklamo na rin at siguro dinaan ni Kuya sa vlog na ito para ipahatid maghatid din sa kung sino nakaupo ngayon ng kanyang mensahe at doon sa mga kasamahan niya sa London. Kuya, pasok mo. immediately after na nangyaring gulo dyan sa Kamara, nag-ikot ako sa mga lansangan dito sa London at pinuntahan ko yung mga kababayan natin na nakatira sa iba't ibang bahagi po ng London at kunin ang kanilang reaksyon. Kaugnay nga nitong tumitinding away sa pagitan ni VP Sara at ng First Family. Kasama na dyan ang Speaker ng Kongreso na pinsang buo ni Pangulong BBM. Ang sabi nila, wala hong naitutulong yung ginagawa ng mga politikong yun Hindi ho nila sinisino, Presidente man, Vice President, Speaker, o sino man sa mga congressman o senador. Sabi nila, imbes na tumulong sila sa pagpapaunlad ng ating bayan, lalo ho lamang silang nanggugulo, sila yung nauuna. Tama, Kuya. Tama. Sila yung nasa front line para masadlak lalo sa kahirapan ng ating bansa. Ito ang isipin ninyo. Tama naman po. May away politika, may away politika sa top echelon of the government. President, Vice President, First Lady, House Speaker. Stable ba ang political situation ng Pilipinas? Para maglagak ng negosyo ang isang negosyante? Matindi ba ang away politika ng mga politiko dyan? Kikita ba ang negosyo ko kapag naglagak ako dyan? Negative ho Negative ho ang image ng Pilipinas dahil yan. Na-headline tayo, nakita ko
na headline tayo sa BBC. Ang headline ay yung assassination plot umano ni ang tawag dito, yung plot para patayin o papatay ng Vice President itong si PBBM. Yan ho yung headline kanina doon sa BBC. Sabi ko, nalagay tayo sa sa international media, international attention. Pero hindi positive na issue, negative na issue ho yan mga kaibigan dahil nagte-threaten yung dalawa. Ang tanong natin, kuya, ma-interrupt lang kita, ano? Oo, ang tanong natin, bakit ba nagkaroon ng mga gantong usapin? Oo, ano bang pinagsimulan? Oo, yan ang sasagutin na kuya ha, mga kasama. O kuya, ipasok mo. Nangyayari gulo ho sa politika sa Pilipinas, ano? Wala tayong kinakampihan dito pero tingnan natin, timbangin natin. Ordinaryong mamamayan lang naman tayo eh. Nakikipagsapalaran sa ibayong dagat dahil wala namang estabilidad at na may ipapangako sa akin ng Pilipinas kung diyan ako titira eh. Tama po, tama. Puro away ang politiko eh. Tama, kuya, Mga tama. politiko nag-away-away. Matindi ang korupsyon. Yun! Nadali mo, kuya. Natumpak mo. Oo. Kaya siguro, merong paliwanag si kuya dito bakit siya naging mambansa at bakit niya sinorvey yung mga kababayan nating OFW dyan at bakit at paano niya nalaman na talagang maling-mali daw. According sa video, mga kasama, sige kuya, tuloy mo lang. Sino pong nabudol dito? Uso-uso yung budol, yung salitang budol. Sinong nabudol dito? Eh di yung mamamayan na bumoto sa inyo. Yo. Ang ganda ng inyong ugnayan noong kayo nangangampanya. Iisa kayo. Ang dami niyong pangako sa tao pero bandang huli magkakahiwalay. Ngayon, Kuya, bakit? Bakit? Oo, bakit nasira yung mga pangako sa taong bayan? Yan ang aabangan natin sa answer ni Kuya. Tuloy. may usaping patayan na. Nasaan na yung mga pangako nyo nung kayo nangangampanya pa lamang? Bakit humantong sa pagmumura itong si Vice President Sara? Ayan na. Minura niya si PBBM, ang kanyang misis, si Speaker. Kasi po, nasagad na siya. Sinagad nyo na siya. Ilang linggo nyo nang iniimbestigahan ng Quadcom, ng House Blue Ribbon Committee, ang Office of the Vice President. Kinalkal nyo ng kinalkal. Sino po yung iniimbestigahan nyo kung sino-sinong tao na. Hindi nyo na iginalang yung sinasabi nila noon pa na well-kept tradition na kapag kaisinalang sa budget hearing ang Office of the Vice President, saglit lang yan eh. Parang paggalang lang, tradisyon na ho yan eh. Hindi nyo ba naalala na yung unang budget hearing ng Office of the Vice President, nag-motion, walang iba kundi yung si Congressman Marcos, na anak mismo ni PBBM, na bilang paggalang, ipasa na agad yung budget ng Office of the Vice President. Pero dahil nga po sa politika, mga kaibigan, itong mga bataan ni PBBM dyan sa Kongreso, Mr. President, kausapin nyo na ho sila. Lalo tayong malulugmok eh. Sino bang gumagawa ng may investigasyon na yan? Kung sino-sinong pinatatawag, Your Honor dito, Your Honor doon, patahimikin nyo na ho sila, Mr. President, yung mga kaalyado nyo sa Kongreso. Patawag sila ng patawag ng investigasyon. Wala silang planong itigil ang investigasyon nitong Quadcom, itong House Blue Ribbon Committee, na siyang pinagmula ng tirade nitong si Vice President Sara Duterte. Sinagad nyo eh. So para sa akin, normal lamang yung reaksyon niyang yun. Yun, di ba? Kung ako ang tatanungin ngayon na mainit ang isyo, mas gugustuhin ko pa po na magkaroon ng Pangulo katulad ni Sara Duterte. Ganong katapang para tumino, hindi lamang yung mga tao, kundi tumino pati yung mga politiko. Tumpak! Itong mga politiko ngayon, tingnan nyo, patawag ng hearing. Kasi wala silang naririnig mula kay PBBM eh. Wala silang naririnig. Sana man lang kausapin ni PBBM yung kanyang kaalyado, patahimikin na natin to. Tama na yan pamumulitika.
Wala akong naririnig ng tao sa inyo, Mr. Vice President. So kailangan ng tapang ni Sara Duterte, tignan ko, Yun. kung hindi tumino lahat ang politiko dyan sa atin. Di ba ba? Tama, kuya. Tama, kuya, yung sinasabi mo. Oo. Meron kang point, no? Kasi, alam nyo, wala pong boses pa tayong naririnig magmula doon kay kung sino po nakaupo ngayon. No, dapat siya sa kanya mag-initiate, no? Wag niyong galawin yan dahil nakatandem ko naman yan. Ibig sabihin, malaki naman na natulong yan sa atin. Sa akin, sa pamilya ko. At ang tatay niyan ay napalibing ang aking ama. Kung mga ganung bagay sana, isang pasalamat Kaso po, ang nangyayari, ang katotohanan, parang nananahimik din sila di umano. Yun ang nakikita at nararamdaman ng taong bayan. Kaya kuya, medyo sumasang-ayon kami sa mga sinasabi mo at naniniwala kami. At ano ngayon ang sabi ng taong bayan dyan, ha? Yung mga taga London, yung mga kasamaan mo. Tuloy. Sinagad nyo si BP. Sinagad nyo, tao lamang siya. Kaya ganun ang naging reaksyon niya. Nilinaw naman niya na wala siyang planong papatay ang Pangulo, itong si First Lady Liza Marcos at si Speaker Romualdez. Pero nakikita ho niya kasi yung panggigipit ninyo Panggigipit ninyo, although hindi ho kayo direkta, Mr. President, na nakikita niya o nakikita ng tao na nag-aatas, nag-uutos sa inyong mga kaalyado sa Kongreso na imbestigahan at guluhin yung Office of the Vice President, alam niya, bakit malakas ang loob ng mga ito? Hindi na iginalang yung well-kept tradition na sinasabi nila. Ay, nako. Kung hindi po ninyo itigil yan, kayo ang talagang bumudol sa taong bayan dahil magkano na ang palit ng dollar ngayon? No? Yun, isa pa. Halos 60 na per dollar. Parang ngayon lang yata nangyayari ho yan, mga kaibigan. Siyempre, kapag may mga investigasyon ho na yan, may mga investigasyon sa Kongreso, pinaiimbestigahan na yung mga kalaban nyo sa politika, sabay alis naman kayo, para ma-divert yung atensyon. Walang kinalaman si PBBM dyan dahil nandun siya sa ibang bansa nung isinagawa yung investigasyon na yan. Luma na ho yan Hindi na ho naniniwala yung mga tao sa ganyan. Kaya, kausapin nyo na ho yung mga kaalyado nyo dyan sa Kongreso, itigil na ho yung investigasyon. Magulong-magulo na gumugulo na. Ano mangyayari ho sa Pilipinas? Ipinaparting ko lamang ho yung sentimiento ng mga tao, mga Pilipino, ordinaryong Pilipino, na nakikipagsapalaran dito sa bansang United Kingdom, lungsod ng London. Dahil lumabas ako kanina nung suwambulat yung balitang yan, talagang hindi na napigilan ng galit itong si Vice President Sara Duterte. Lumabas ako. Kinuha ko po yung reaksyon ng mga kababayan natin dito. Umaasa po sila sa inyong mga pangako na uunlad ang Pilipinas, Tama. magiging matino ang Pilipinas sa ilalim ninyo ng inyong pamumuno. Pero anong nangyari? Away-away. Sinimulan kasi ng inyong mga alipores dyan sa Kongreso. Totoo naman po. Patawag ng investigasyon. O ano nangyari ngayon? Wala na. Lalo na ho tayong malulugmok, mga kaibigan. At yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, itinuturing na active threat ng PNP at ng Presidential Security PSC na yata ang tawag ngayon dyan, mga kaibigan. So ano mangyayari ngayon? Magkakagulo. Wala nang katapusan ho yan. Matatapos ang termino ninyo, both of you, Mr. President, wala mangyayari ho sa Pilipinas. Kaya kung may pagkakataon, kausapin nyo ang inyong mga alipores sa Kongreso. Tapusin nyo na ho. Walang mangyayari. Tama yung lahat ng sinasabi ni Kuya. Oo. At sabi niya, lumabas siya ng mga reaksyon ng kababayan natin sa London, talaga hong may galit. Oo, kasi may pangako Yun ang pinangahawakan ng ating kababayan. Yung pangako, nagaganda ang Pilipinas, magiging maayos. Oo, may nakapansin. Shoutout nga pala doon sa mga kababayan natin na OFW na talagang lumalaban ng patas para lang maging maayos ang buhay ng kanilang mga kaanak o kamag-anak.
dito sa Pilipinas. So, mag-iingat po kayo dyan kung saan man kayo panig ng bansa. Ingat po kayo. At ito na yung susunod nating slide. Talaga namang dating mayor ng Cebu pumunta ng Maynila, no? Wala hong nag-encourage sa kanya, walang nagkumbinse, bagkus sarili niya talagang pinanghawakan niya yung kagustuhan niya na magsalita sa harap ng nangyari kagabi o vigil kagabi. So, programa. So, ito na, ipasok natin yung slide na yon para naman, yung hindi pa nakapanood nito, lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW, may mga migrante na laging busy sa kanilang mga trabaho. Ito na po yung mga video. Dating mayor sa Cebu nakisa sa mga supporters ni BP Sara sa BMMC. So ito pakinggan natin ang pahayag ni Mayor, dating mayor ng Cebu. Darating na tayo dito sa pag-usapan natin kung bakit nandito ako. Walang nag-anyaya sa akin dahil nasubrahan na ako at punong-puno na, kaya naalala ko tuloy, baka mangyari na naman ang nangyari noong 1986 at mangyayari sa 2024. Sa ating minambayan, kaya sa akin na, maraming salamat. Sino dito ang mga senior citizens? Sino dito ang nakasaksi noong 1986 yung first EDSA revolution? I am now a 67 years old. And basahin niyo po Basahin niyo po Former Mayor Jose Esgana ng Cebu, Santa Fe, Cebu. Kita niyo tuloy natin. I am now a 67 years old. In fact, halos kabirthday ko ang presidente ngayon. Pero, nakakalungkot dahil hindi ko pa nakikita. Okay, alam niyo po kaya ako nakapunta dito ngayon. Hindi dahil sa may mga iniidolo ko. I am a former mayor sa Cebu, 2013 to 2019. Nakasaksi ako at nakita ko kung sino ang presidente noong 2016 to 2022, although ako ay hanggang 2019 lang. Nakita ko kung papaano, bakit niluklok ng Diyos at ng taong bayan ang isang presidenteng Bisaya, palamura, prangka magsalita, at hindi natin malilimutan yan. Kung panahon ng kampanya, sinasabi na niya, papatayin ko ang mga drug pushers, papatayin ko pati drug addicts. Pero, ang nangyari, pati nga mga simbahan noon, kasi ako, pagsimba ko, siyempre, tuwing linggo nagsisimba ko, pati pare, sinasabi na, darating na ang sa Bisaya manluluwas, Savior. Kaya sabi ko sa pare, teka, mukhang mali ata ito pero hinayaan ko lang. Tapos, siyempre, kung noong panahon na yun, ay kung talagang galit at ayaw ng mga tao dahil sa mga kalaban noon ng ating presidenteng PRRD ay mga political animals, suportado ng mga political animals, ibig sabihin, kumplito, rikado sila sa mga logistics, ang lahat, kung ano pa. Alam mo nung, siguro alam naman natin lahat yan, na mismo ang mga kalaban ni Mayor Digong Duterte noon, nung mayor pa siya nung tumakbong as presidente, namimigay ng kung ano-ano, mga t-shirts,
pagkain dito, lahat-lahat binibigay. Pero nagulat ako doon sa bayan ko at sa ibang bayan, nabalitaan ko rin, na nakapila sila sa printing press para sa t-shirts. At ang sinusuot nila, hindi yung mga binibigay ng mga kandidato naging kalaban ni PRRD noon. So doon pa lang nakikita natin, totoo ang pare na sinasabi na darating ang manluluwas o ang savior. Okay, natapos na kung kailan humarap si PRRD sa Kongreso at sa Senado. Nalaman na ng lahat. Saan ka makakita ng isang Pangulo na consistent na sinasabi niya before siya naging presidente at consistent nung siya ay nakaupo sa loob ng 6 na taon at consistent pa rin nung hindi na siya presidente at sinasabi niya, I am accountable. Kaya ba ng presidente ngayon na sasabihin niya, I am accountable sa lahat ng mga nangyayari? Mismo ang mga kabinete, hindi natin napakinggan, hindi natin nalalaman kung gumagawa o nagtatrabaho pa sila. Okay, darating na tayo dito sa pag-usapan natin kung bakit nandito ako. Walang nag-anyaya sa akin dahil nasubrahan na ako at punong-puno na, kinalala ko tuloy, baka mangyari na naman ang nangyari noong 1986 at mangyayari sa 2024. Ayaw natin ng gulo. Meron tayong mga electoral process. Pero tanong natin, ang ganda ng unit team, 31 million ang bumoto. Pero ang tanong, bakit ngayon biglang pumutok? Sumabog. Wala. Saan nag-umpisa? Dahil hindi nagbago, adik pa rin si PBM. Yes! At ang isa, nag-umpisa kung kailan nila gustong durugin si BP Sara ay dahil nakatingin na sila para sa 2028 eleksyon kung sino maging Pangulo. Sino nag-umpisa? Sa Kongreso. At ang matindi, ito na po, hanggang ngayon ang pinag-usapan ang confidential fund. Para po sa hindi nakakalam, at lalo na sa mga nanood ngayon, na nagbingi-bingihan pa rin kung ano yung pinag-usapan ang pinagmulan. Ang confidential fund po, yun po ang tinatawag na intelligence fund. Yun din po ang tinatawag na contingent fund. Bilang isang mayor, ang lahat ng local government units sa buong Pilipinas at kahit ang national government agencies, mayroon po silang contingent fund or confidential fund or intelligence fund. Sa amin, sa local government units, nakasaad dyan na 5% ng budget na nakaalat para sa peace and order at 30% ng 5% na yan na nakalaan ay intelligence fund. Lahat ng bayan, city, munisipyo, except barangay, mayroong tinatawag na intelligence fund. Ngayon, bakit sa dami-daming dapat pag-usapan, dapat iimbestigahan, nakatutok lang doon sa confidential fund na saan nag-umpisa? As a Vice President, nung nakaupo noong 2022 dahil... Ito mga kasama, ma-interrupt ko lang si Mayor. Ha? As a Mayor, alam niya ho yung mga confidential fund na sinasabi dyan sa investigasyon. Kaya sinasabi niya rito, ay iisa lang yan, confidential fund, kung anong fund pa yan. Kasi, oo, meron talagang pondo. Kaso nga lang, ang laging sinisilip daw di umano, ay kay OBP lang, kay Ate Sara lang, sa OBP budget. Yun lang. Pero halos lahat, dapat naman o kung target ni kung sino man yung sumisilip, dapat pare-parehas. Kung sinilip yung OBP, silipin mo yung ibang ibang ahensya rin.
ibang kung sino. Kaso hindi ho eh. Kagaya ng sinabi ng isang kababayan nating taga London, oo, talagang pinuno nyo, oo, hearing kayo ng hearing dito, hearing doon, ayaw nyong tigilan. Oo, kaya sumabog si Ate Sara sa galit. O kaya, ayun, nakapagsalita si Ate Sara. Pero, oo, ang mamayang Pilipino ay sumasang-ayon naman sa kanya. Dahil bakit? Ginigipit di umano eh. 'Di ba? O tuloy natin si Mayor. Nandiyan pa ang unit team. Bakit si BP Sara lang ang iimbestigahan? Bakit hindi kasama ang Office of the President? Bakit? Sino nagbigay ng pundo? Wala sa GAA yun. Binigay na pundo through DBM, Department of Budget and Management. Sino nag-approve niyan? Ang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, nakakasakit, nakakatuliro na. Napabalik-balik kung ano man ang Diyos ko por santo, mayroon tayong Commission on Audit. Nagugulat na lang ako. Allah, ang Kongreso pala ay auditor na. Nawala na yung Commission on Audit. Kaya sabi ko nga baka gagawa sila ng batas na magkaroon na ng Commission on Audit na bago na under ng legislative branch ng gobyerno o ng Kongreso. Pero ito po, sasabihin ko po sa inyo at sa lahat ng hindi pa nakaintindi. Ito po ang hindi lang na nagsisimula o hindi lang ito na ang panahon na sinasabi natin sila ang nag-umpisa, tayo ang tatapos. Ang ginawa nila ngayon kay Atty. Lopez, sobra na. Tama na. Isang abogada nakakaintindi sa batas. Kasi ako po, hindi naman po ako abogado, isa lang po akong certified public accountant, isang auditor. Ang naintindihan ko lang sa sinasabi ng contempt, ang sinasabi contempt of court, may nakalagay court. Wala namang sinasabi ng contempt of Congress, contempt of Senate, contempt of court. Ibig sabihin, may korte. Pero anyway, itong ginagawa kay Atty. Lopez ngayon, hindi lang sa human rights violation, binabalik na nila ang batas na gusto pa nilang dalhin sa correctional. Sino-sino pang dinadala sa correctional? Convicted. Yung nasa piskalya pa nga, hindi nga pwedeng dalhin doon eh. Diba? Dahil may due process. Pero itong ginagawa, mas mabuti pa, magdeklara na lang siguro ang Pilipinas ng martial law. Mas maintindihan pa siguro natin, di ba? Kasi ginagawa ng martial law eh. Ginagawa na yung pabaliin ang nasa democratic form of government. Nababali na kung saan wala ng independence sa bawat ahensya or gobyerno. Ang Commission on Audit sinasaklaw na ng legislative, ang Office of the President sinasaklaw na ang lahat ng pwedeng gawin, pati batas ay pwedeng baguhin. Pero ayaw magpa-practice! Oo nga! Yes! Isa sa nakakalungkot po, balik po tayo doon sa abuso sa droga. Nakakalungkot po kasi ang naririnig lang natin noon is shabu. Pero nung pumutok ito sa bagong administration, meron palang letter C. Ano yun? Cocaine. Kasi may nagsabi din sa akin na ang cocaine din pala ay ginagamit lang ng mga pangmayaman. Ang pangmahirap daw is matalino. Kung hindi matapang at matalino ang Vice President, na umpisa na ang impeachment. Kung siya ay tumayo, mag-under oath nung nasa Kongreso siya. Dahil abogada siya, alam niya paano madipinsahan. Sinasabi pa nga ng iba, walang hiya daw ang BP Sara kasi hindi raw nagsubmit sa authority. Anong authority? Anong tinatawag nating authority? Korte ba yon? Anong klaseng authority yon? Na kinikreate lang nila para lang ang isang tao ay mapabagsak
at mapipiga para wala na siyang tsansa na maging Pangulo sa 2028. Tama. Kaya naman maghintay kasi nga may proseso. Pero bakit inumpisahan na mayroong, sa Bisaya pa, mayroong kulatahon, no? Sa pagkulatan niya, sa paggulpi sa kanya, ay nako, lalong dumami ang nakaintindi sa mga injustisya at saka sa maling mga pamaraan. Siguro, alam niyo yung bubuyog? Ha? Bubuyog? Ang ginagawa lang ni BP Sara ay para na siyang B. Nandyan siya. Pero ang ginagawa nitong mga walang iyang talagang gustong durugin ang B. Eh nagulat sila. Ang dami palang B. Ang dami palang B. Ang mga bilanggo sa kahirapan, mga biktima sa kahirapan dahil sa korupsyon ng ating gobyerno. Kaya nga ito, kung nagawa sa isang abogada, chief of staff sa ating BP, much more magagawa para sa lahat. Diyos ko, kanino ba tayo titingin? Kanino ba tayo ngayon maniwala? Sino ba ang pwede nating paniwalaan? Sino ang pwede nating paniwalaan? Kailangan natin, bawat isa sa atin, lahat ay may tapang at talino. Yan. Oo ha, narinig nyo yung mensahe ng dating mayor ng Cebu, ha? Santa Fe. Oo, 2013-2016 na yung term niya. At ito, lumabas na pala itong video na ito. 3 buwan nakalipas. Ngayon, merong mga mensahe rito, merong mga salita na pwedeng panghawakan, ng taong bayan at ni Ate Sara, just in case na kailanganin ng tulong ni Ate Sara, darating itong mga ito. Yan po, pakinggan nyo ha. Isang mabigat na salita, may paninindigan na salita, at pangahawakan ng taong bayan. Medyo sa Cebu, Mindanao, Davao, mga ganyan yung salita. Bisaya, Mindanao, halo. Intindihan na lang natin, pero yung iba maintindihan natin. Pasok. Misaad ang Moro National Liberation Front ug 11 ka tribal group sa Davao City nga muhatag og seguridad alang kang Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. We offer to provide security if the Office of the Vice President needs it. The Moro National Liberation Front under the leadership of our beloved chairman, Professor Normeswari. We will make initiative and provide security details kung kailangan ng Vice President. May padayag ang Moro National Liberation Front o MNLF kang Vice President Sara Duterte nga tagan kini og security personnel gikan sa maong grupo. Kini human gikuha ni PNP Chief General Romel Marbil ang 75 ka security personnel sa Vice Presidente. Tumawag na sa akin yung mga retired MNLF integris, yung mga commanders natin sa ground ng MNLF, mga best fighters natin, yung mga expert talaga, veteran fighters natin. They call me, they are just waiting for the order, and then we will file the necessary protocols kung paano namin sila ayusin legally. Sumala sa MNLF, doon na sila nakastandby ng mga personahe kung kinahanglanon sa bise. Pagpaklaro nila nga volunteerism ang ilang gibuhat. Kung gusto niya battalion size, we can provide it. Anyway, that is just for security reason. Take it not offensive to the other parties. Na this is just, kung titingnan ng PNP, tulong ito ha, this is not a threat. Sumala pa, dako ang ilang utang kabubuton sa pamilya Duterte. It's about time to pay kung ano man ang ma-augment namin. This is not a threat, and this is for the good and the best interest for our country. Samtang, misaad sa security personnel ang 11 ka tribal groups Davao City kang Vice President Sara. Mukabat sa 220 ka volunteers ang mipresentar sa ilang kaugalingon. Sumala pa,
Una kini nga namugna Disyembre sa milabing bulan, isip suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Dihang mikuyanap ang impormasyon kalabot sa pag-aresto kaniya. Naatay mga tao nga willing mag-volunteers nga walay bayad. Kami pa ang magasto sa pagpakaon sa ilaha. Nag-ingon po ng lumad nga kami po mag-volunteers po mi. Isiguro sa nila nga andam gayud ang mga volunteer. Sa pagkaseleksyon na mo, amo na po ipa-briefing, ipa-orient sa mga amigo na mga retired nga mga colonel, general ni abot og anya mga intelligent para lang sila makakabalos kung sa ilang paimuon sa pag-security. Ginaulat pa sa MNLF og Deputy Mayor sa mga tribo ang tubag ni VP Sara kalabot ni ini. Kauban si Melco Minares sa kamera. So ito yung nawala na at parang kinuha na ng security si Ate Sara noon. Willing itong mga ito. So siguro, sa ngayon, sa nangyayari ngayon, alam din nila, no? Kung halimbawa na kailangan ng Ate Sara ng security, siguro naman, mas willing pa rin itong mga kababayan natin ito, lalo na mga taga Maranao, taga Mindanao. No? Nagpahayag na sila dati. Baka ngayon na alam niya yung nangyayari sa sitwasyon ni Ate Sara, baka mas willing pa sila. Kaya naman, nakakatuwa, no? Meron tayong mga kababayan na, di ba? Isipin nyo, dahil na kinuha yung mga security escort ni Ate Sara noong kapanahunan na talagang nagkakaroon ng binawasan yung security, sila ay handang tumulong at handang maglingkod, no? Sabi nga dito, walang bayad. Diba? May pasok ko lang PDP laban ilaban natin ang PDP line at siyempre yung kaalyado ng dating Pangulo. No? At huwag niyo kalimutan yung party list, Duterte party list. Yun na lang po ang ating yun na lang po ang aking mare-recommend. Yan na, hanggang sa muli. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang papahuli sa mga balita, issue, reaksyon. Nabubulol na ako. Like yung video. Hanggang sa muli. Bye-bye!